So, yun, doon nangyari sa Edmonton yung pamamaril mga par, no? Kaya nakakalungkot. Well, ganun pa man. Meron talagang tao na yun sa sobrang galit, no? So, hindi niya na-control yung emosyon niya. Kung ano man yung dahilan niya mga par, no? Kaya nagawa niya yung krimen. Diyos Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Nicole Lampa is joining us now from Edmonton with more details. So tell us how this whole situation unfolded, leading to the death of the security guard. Well, Marcia, we don't know the exact moments that led up to the shooting, but we do know that it happened inside this apartment building right behind me early Friday morning. So, yun mga pa, no? Nakita niyo naman sa thumbnail, isang nakakalungkot na balita. Yun, isang international students, binaril mga pa, no? Habang nasa duty siya, no? Isa siyang security guard, and 3 araw pa lang siya dun sa trabaho niya, or maring bago pa lang siya dito sa Canada mga par, no? Pinatay siya, binaril siya dun sa mismong kung saan siya nagtatrabaho. Talagang binaril siya, shotgun mga par, no? So talagang hindi ka bubuhayin nun mga par, kasi talagang napakalakas ng baril na yon. And talagang malapitan siyang binaril, no? So, hindi ko alam kung doon nakatira yung bumaril mga par, or inakyat siya doon, or yun, under investigation pa nga, no? Pero yung mga gumawa mga par ay nahuli na. So, yung biktima binaril sa likod mga par, no? Parang pinababa sa hagdanan tsaka sa binaril. So, yun, patay mga par, no? So, nakakalungkot lang na umabot sa ganun sitwasyon mga par, na sa sobra sigurong galit nila. Hindi ko alam kung galit sila sa international students, kasi yung kaso mga par, no, nasa under investigation pa. Hindi natin alam kung yung suspect is citizen ba rito, or yun, kung ano yung dahilan dyan, bakit niya ginawa yun, no? So wala pang balita mga par. So ayun, sana naman, no? Sana naman hindi tayo umabot sa ganun, no? Na sa sobrang galit, sa sobrang stress, no? Sa sobrang yun nga, matawag na natin na galit mga par, no? And sa mga nangyayari dito sa Canada ay umabot siya sa ganong sitwasyon na kailangan niya pumatay, no? So ano pa man, hindi maganda yun mga par, no? So nahuli na yung suspect, patuloy na iniimbestigahan ngayon. So malamang makukulong yung mga par, kasi yun, buhay ang kinuha niya, no? So ayun, medyo nakaka-alarma lang mga par, no? Kasi syempre maraming international students dito. So, nangyari sa Edmonton yung pamamaril mga par, no? Kaya nakakalungkot. Well, ganun pa man. Meron talagang tao na yun sa sobrang galit, no? So hindi niya na-control yung emosyon niya, kung ano man yung dahilan niya mga par, no? Kaya nagawa niya yung krimen. Kasi mga par, regardless kung anong lahi, no, basta kung sumunod ka lang sa mga rules and regulation dito, mga batas dito sa Canada, so sa tingin ko naman wala kang magiging problema, no? So sana, no, maging mainahon tayong lahat. Sana hindi na mangyari uli. Hindi lang naman sa Edmonton ang maraming student mga par, no? Maraming immigrant dito sa Ontario mga par.
napakarami rin namin dito. So, yun, mag-iingat na lang siguro mga par, no? And hindi na lang siguro talaga pakampante kasi iba na kasi ang panahon ngayon mga par, no? So, may mga tao talaga na talagang hindi kayang kontrolin yung kanilang emosyon, kaya nakakagawa sila ng krimen, no? Na hanggang umabot ng mamamaril. So, well, hindi natin alam kung anong dahilan niya mga par, no? Kung bakit niya nagawa. Or galit ba siya sa mga international students, or ano ba yung dahilan niya mga par, kasi under investigation pa naman. Sa ngayon naman mga par, no, inaayos na naman ng Canada yung mga immigrants. So, naghihigpit na nga sila, no? Marami nang talagang binago doon sa mga regulasyon nila dito sa Canada mga par, bago ka makapasok. So marami nang binago ngayong taon, no? Sa isang taon lang mga par, marami na silang binago. So isa yon sa kanilang paghihigpit para masala or talagang makontrol muna yung influx ng pagpasok dito mga par ng mga immigrants sa Canada. So lahat yun mga par, simula sa students and yun sa mga workers, no? Yung mga kumukuha ng LAMIA. So lahat yun hinigpitan mga par. Wala silang hindi hinigpitan. So di natin alam, baka may bago pa silang naisip. So yan, maghintay lang tayo. Wala naman tayong magagawa mga par, no? Kundi maghintay kung anong ilabas nilang mga rules na bago, and tayo ay susunod mga par. So hindi ko alam, next year baka meron na naman, pero lahat ng yan ay talagang kasama doon sa paghihigpit nila mga par, no? Para makontrol yung tao na pumapasok dito sa Canada, para yun, hindi rin mahirapan, hindi rin maabuso. So dito sa Ontario mga par, no, wala pa naman ako nababalitaan na may nangyayari na gano'n, no? So pamamaril o sinaktan ng isang international students o kung anumang lahi, no? Wala pa ako nababalitaan mga par, na sana hindi mangyari din yan dito sa Ontario, no? So yun, yung kaso na yun mga par is isolated lang naman. So yun nga, nakakalungkot lang talaga na umabot pa sa ganong pangyayari, no? Ngayon mga par, no, magki-Christmas, no? So enjoyin mo natin itong Christmas and New Year. So itong buong taon na 2024 ay talagang maraming nabago mga par, no? Sa loob ng isang taon, maraming binago, no, ang Canada. So yun, parte pa rin yan ng kanilang paghihigpit, no? So hindi natin alam, baka meron pang mga babaguhin, meron pa silang pinag-aaralan. So yun, hintayin natin mga par, baka next year meron pang silang ilalabas ng mga balita, no? Pero sana nagdadasal tayo na sana good news naman, no? Halos lahat na naman na bago nila. So sana may good news naman na balita next year. So yun yung abangan natin mga par, no? Lagi naman tayo nakaabang dyan, lalo sa immigration policy mga par, no? Kasi kailangan nating bantayan para hindi tayo magkaroon ng violation mga par, no? Para pagdating ng pag-apply natin ng ating visa uli, ng PGWP or ng PR, ay wala tayong magiging problema mga par. So ayun lang, yun lang talaga mga par. And yun, laging nakaantabay, no? Laging nakabantay sa mga balita, no? So sa lahat po ng mga pupunta pa lang dito sa Canada, so mayroon pala tayong nanonood na pupunta pa lang sa Canada, no? Yun, mag-research sa mga par, no? And nandun na pwede niyo mga puntahan yung Canada.ca, no? Nandun lahat yung mga news, no? ng mga bago nilang pinatupad ng mga regulasyon mga par, basahin doon. And yun, hindi lang magdepende mga par, no, sa agency, no, or sa consultant. Kailangan mo rin talagang magbasa doon sa website ng Canada.ca, no?
para alam mo rin, may alam ka mga par, no? And syempre sali-sali sa mga group, yung mga par, may mga group na nagbibigay ng mga payo, no? Or ng mga idea. So pwede kang sumali doon, and yun, makipag-connect ka doon mga para sa mga nandoon, yung mga member, no? So meron din doon na mga nagbibigay talaga na magagaling, nagbibigay ng payo kung anong gagawin sa pag-apply mo na ganito, mga ganyan. Pwede ka magtanong doon mga para, open yun. So hanapin nyo lang yung group na yun, Filipino group. And yun, marami kang matutunan mga par. Ako, marami na akong group din na sinalihan, no? Iba't ibang group. So bukod sa doon ako nagtatanong, syempre kailangan mo rin i-validate mga par, no? Hindi lang basta ka maniniwala sa sinasabi nila. So kailangan mo rin magtanong pa na ibang tao, and i-validate mo rin yung balita. So kung kailangan mo pumunta sa Canada at USA, nandoon na lahat mga par, no? So yun, tignan mo lang, basahin mo na lang, and yun, para hindi tayo maliligaw mga par, hindi tayo may scam. So kasi maraming talagang nang i-scam din. So hindi natin maiwasan mga par, no? Kaya ayun, yun lang mga par, no? So nalulungkot lang tayo dahil sa mga pangyayari na ganon. Meron kaming Christmas party sa linggo mga par. Ang mga kaibigan ko dito sa Toronto, so magtitipon-tipon kami, kakain, magkikwentuhan. So lahat ng mga par, no? Mga bali-balita, kung anong balita na bago, no? So yun, and tatambay ng konti doon mga par, no? So napaka sarap ng ganong bonding mga par, no? Sa katulad namin na wala naman kaming pamilya rito, so sila yung nagiging pamilya namin mga par, no? Yung mga lagi kong nakakasama, lalong-lalo na si Sir Ali, no? Sir Ali Paras and Doña Miriam, no? Sila yung lagi namin kasama, no? And laging nagsusundo sa amin dito. Ito ngang sa Sunday, so sila na naman ang kasama namin, and doon na lang kami sasakay mga par, no? Kasi ang pupuntahan namin is sa Mississauga pa, malayo, no? So yun, laking pasasalamat ko, no, kina Sir Ali Paras and Doña Miriam, dahil sa kanila nakakapasyal kami, no? Nakilala namin yung mga kamag-anak din nila. So marami kaming naging kaibigan dahil sa kanila mga par, no? Gusto ko lang i-shoutout ng ating bagong kaibigan, no? Bisdak din to mga par. Shoutout kay Rainier Perez, no? Maraming salamat par, no? Daghang salamat sa imong suporta sa atong channel, no? So yun, taga New York to mga par, no? Sa US. So yun par, Rainier Perez, shoutout sa imo, no? Daghang kayong salamat sa imong pagsubaybay sa atong vlog, and pag-subscribe and panonood and pag-like. Daghang kayong salamat par, no? So amping diha kay murag bugno po diha par. Very tugdaw na sad mga par, no? Kasi kuha na, ulan na par, ulan. So yun, shoutout ulit kay Rainier Perez, no? Par, maraming salamat, ha. Thank you. Alam ko lagi ka nanonood. Permi ka nagtanaw sa atong vlog par. So daghang kayong salamat. So Merry Christmas sa imo, ha, and sa buong pamilya. So kung makasuroy ka par, no? Rainier Perez dito sa Toronto, no? So magsabi ka lang. Yun, marami ding nag-comments mga par, no? And nagbigay ng payo, no? Tungkol doon sa sitwasyon natin. And nagpapasalamat ulit ako. And sabi ko nga, mag-comments lang sa baba mga par, no? And marami tayong natututunan sa mga matatagal na dito sa Canada. Kasi sila talaga yung legend na rito, no? So marami silang alam mga par, marami silang connection. So talagang sa tulad namin na bago, ay talagang kailangan namin ng guidance nila, no? So napakalaking tulong po ng pagbibigay nyo ng mga tips, ng suporta, no? Hindi lang sa akin, sa mga nagbabasa din ng comment, no? So
kasi marami ding nagbabasa ng mga comments mga par. So pati sila natututo din. And sana po pag may share may share po kayo na mas maganda, no, na mas maganda namin gawin ng mga tulad naming bago, mag-comment po or mag-message or mag-comment po sa baba, no, para malaman namin, no, and para alam namin yung diskarte. And ayun, napakalaking tulong, no, hindi kami mahihirapan. So ako din mga par, no, kung may mga tanong kayo tungkol dito sa Scarborough, kung nasaan ako, meron kayong mga katanungan, mag-comment din po sa baba, and sasagutin natin yung mga par. At kung hindi natin alam, syempre kailangan natin itanong sa mga mas matatagal na nandito, no, kasi 8 buwan pa lang naman tayo nandito mga par, no. So marami tayong pwedeng pagtanungan, kung anong mga pwede namin may tulong sa inyo mga par, no. So yun, sa mga papunta ng Canada, lalo dito sa Ontario, lalo dito sa Scarborough, yun, communicate kayo mga par, no, sa mga tao na nandito, sa mga Pilipino. Marami pong mababait na Pilipino mga par, sa totoo lang, na handang tumulong, na handang magbigay ng idea, no. And yun, gaya nga namin, hindi na tayo lalayo sa akin ng mga par, no. Yung mga winter jacket namin, yung mga gamit namin panglamig, no, sa akin saka sa asawa ko, puro bigay lang yan mga par ng mga kababayan nating Pilipino, no. So bigay lang yan sila, bigay lang yan nila mga par, no, saka doon sa pinsan ko na nasa Niagara Falls, no. Hindi kami bumili mga par ng winter jacket, no, kasi talagang mahal din yon, and sayang din, di ba? So ayun, yung mga luma nila mga par, binigay sa amin, and napakalaking tulong kasi yun, hindi mo na kailangan bumili, nandiyan na mga par, no? And yung mga gamit na yun, mga winter jacket na yun, mga magaganda pa mga par, no? So yun, hindi naman tayo masilan. Talagang pag nandito ka, kailangan mong magtipid, kailangan mong unahin muna yung mga importante mga par, no, para hindi ka mahirapan. So ayun, abangan yung aming mga par, no, ang aming Christmas party ng aking mga katropa, yung aking mga kapamilya dito sa Toronto. So yun, maraming handayan malamang mga par, no. So yun, yung pagtitipon-tipon namin. So yun, nagpapasalamat ulit ako sa aking bossing na si Sir Ali Paras and Doña Mary Ann, sa buong taon, no, itong taon na to na lagi nyo kaming sinasama sa mga lakad, no, and tinutulungan nyo kami sa mga kung anong gawain, no, and yung mga kinukuha nga naming lamesa, yun si Sir Ali Paras kasama ko, pag-aayos, and siyempre pagbibigay na rin ng mga idea, no. Maraming salamat, and see you Sir Ali Paras sa Sunday, no. And yung dance number natin, no, munting ano na yun, sir, ayos na yun, di ba? Sasayawan natin yan sila, sir, sa Sunday, okay? So ayun, siguro mga par, dito ko na tatapusin na kayong vlog, and maraming salamat ulit, and to God be all the glory. Laban lang sa Canada, and walang susuko mga par hanggat may status pa. So dito ko na tatapusin na aking vlog mga par, and we'll see you on the next one. Bye!